Po, tayo po ay manalangin muna. Lord, salamat po sa gabing ito at sa po namin nilalagak, Panginoon, ng oras ito, Panginoon, ng aming pagpupuri. Ay amin pong dalangin na ikaw po ay malugod at masamba namin, Panginoon. And Lord, pangunahan mo kami, Panginoon, sa gabing ito. At mo po, Lord, na ang aming mga awitin, Panginoon, ay tunay nga po, Diyos, na kami ay makasamba sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa at dalayan din po namin yung mga kasamahan namin na wala pa rito ay makapag-join din po sila, Panginoon. Salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with outstretched arms, I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, Lord. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I'll bless your name. Thank you. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. For you are forever in our life. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me your righteous
useless, and I look to you when I wait on you. I sing to you, Lord, the hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, you are forever in my life. You see me through the season, cover me with your hand and lead your righteousness, and I look to you, oh Lord, and I lean on you. I sing to you, Lord. I hear the love for your grace. I'm carried everlasting love. You never let me go. You and I sing, Lord. I hear for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, in Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, Christ alone, Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Let it be, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of hope is Christ alone. Christ alone. Oh, the source of strength, the source of hope
For every battle is the Lord, and every victory is yours. Lord, tunay nga po, Diyos, na sa ilapang namin puput ang aming mga trust, Panginoon, at lahat ng aming mga suliranin, Panginoon, sa mga pagkakataong ito, Panginoon, ay patuloy naming inililay down, Panginoon, sa iyo. Lord, sa gabing ito, Panginoon, sa aming paglapit, pag-aaral ng iyong salita, Panginoon, aming patuloy na dalangin ang kapurihan mo at ang iyong kadakilaan, Panginoon, sa aming buhay. Ang patuloy na kita, Panginoon, ng bawat isa. Lord, purihin ka sa gabing ito at samahan mo kami, Panginoon, sa aming pag-aaral. Lord, sa ipo namin muli, binabalik ka lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, good evening po sa atin lahat. Nandiyan pa po ba kayo? Present, okay. Yun. Go na. Okay po. Yan po. Wait lang po. Set up lang ako. Okay po, good evening po sa atin lahat. Ang ating pong devotion for tonight ay makita po natin sa 1 Corinthians chapter 11, verse 1. First Corinthians chapter 11, verse 1. Okay po. So, ang sabi po doon sa 1 Corinthians chapter 11, verse 1 ng The Passion Version, I want you to pattern your lives after me, just as I pattern mine after Christ. Ulitin ko po. 1 Corinthians chapter 11, verse 1, I want you to pattern your lives after me, just as I pattern mine after Christ. Yan. Yan po ay mula sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1 at ang nagsasalita dyan ay si Apostol Pablo. Okay, ano po ba talaga ang ano ba ibig sabihin pag sinabing Christ-likeness? Para sa inyo po, ano po ba ang ibig sabihin pag sinabing Christ-likeness? Okay, tatanong tayo. Si Tatay Omeng po. Hello. Good evening po sa lahat. Pag sinabi yung Christ-likeness, ito po yung bilang isang mananampalataya is sabi nga ni Pablo, ay Apostle Pablo, imitate me as I imitate Christ. So, kung ano yung mga napag-aralan natin tungkol sa Panginoong Hesus, dapat yun na ang isabuhay natin at gayahin natin. Yun lang. Yan, salamat po, Tatay Omeng. Si Ate Gemma, anong masasabi ni Ate Gemma dyan? Yung paggaya ng mga God example na dinemonstrate ni Christ sa atin, lalo-lalo na higit sa lahat yung kanyang pang-uugali, yung kanyang attitude. Yan. Okay, salamat Ate James. So, ang Christ-likeness, yan yung pinaka life goal natin bilang mga believers. So, Christ-likeness
is our life goal. No? Kung meron tayong goal sa buhay natin bilang mananampalataya, is yun yung to be like Christ. Okay? To be followers of Christ means that we have to pattern our life after Christ. Okay? At kaya nga sinabing Christ-likeness, ang ultimate example natin dyan is to be like Christ. Ipamuhay natin yung buhay na ipinamuhay ni Kristo dito sa lupa na pleasing to God. Okay? So, kaya sabi ni Pablo dun sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, imitate me as I imitate Christ. So, walang pinaggayahan si Pablong ibang tao, kundi kung paano lamang niya ginaya si Kristo sa pamamagitan din ng mga buhay ng mga followers ni Christ. So, yun yung dapat nating i-life goal sa ating pagiging Kristiyano. And to be like Christ, ito yung dapat nating number one goal. Okay? So, maiksi lamang naman po itong ating pag-aaral. Dito po, sa what is Christ-likeness, meron tayong tatlong dapat gayahin kay Kristo. Kagaya nga sabi ni Ate Gemma kanina, lalo na yung kanyang attitude, okay? O yung karakter ni Kristo, kung ano ba si Kristo. At ang sabi nga ng Biblia ay tayo, mga believers, meron dapat tayong mind of Christ. Okay? So, tatlong karakteristik ni Christ na dapat makita sa buhay ng mga mananampalataya. Na ito yung maging sukatan natin. Tingnan natin, ito ba tayo sa ating buhay ngayon? At kung hindi natin to na re-reach o hindi natin na measure yung ating sarili dito, dapat tignan natin yung ating buhay, i-reflect natin dito sa tatlong karakter ni Kristo na para makita natin kung talaga bang tayo ay may image of Christ sa ating buhay. Kasi napakalaga nun na ang bawat mananampalataya, kaya ang bawat mga unbelievers, hahanapin talaga nila sa atin yung pagiging katulad ni Kristo. Dapat kapag lumalabas tayo ng bahay, kapag tayo ay nakikipag-communicate o nakikipag-usap sa mga ibang tao, dapat nakapapansin nila, nakikita nila na ito yung kahit hindi mo sabihin Kristiyano ka, malalaman nilang Kristiyano ka dahil sa iyong pamumuhay. So, tatlong points lang na ating banggitin sa gabing ito para ito yung maging measuring stick natin sa ating buhay Kristiyano. Kung talaga bang tayo ay nakakahawig natin si Kristo. Okay? Number 1 po dyan, makita natin sa Luke 6:36. Sabi sa Luke 6:36. Bukas lang po ang Bible. Sabi niya dito sa Luke 6:36. 36. Yan. You must be compassionate just as your Father is compassionate. Okay? You must be compassionate just as your Father is compassionate. Number 1 na karakter ni Christ na dapat i-reflect natin sa buhay natin, what is to be Christ-like, is yung compassionate lifestyle niya. Yung kung paano ba maging compassion si Christ nung siya ay naririto sa lupa. Gaano ba siya ka-compassion? Gaano ba siya sa ibang translation, sabi doon, yung merciful, pagiging merciful ni Christ. Isa pang makita natin diyang storya ni Kristo kung paano siya naging compassionate. Kung maalala niyo yung nagpakain sila ng 6,000, di ba? Nung nakita daw niya yung mga tao na sumusunod sa kanila, ay nahabag si Kristo. Kaya ang sabi niya sa mga disipulo niya, pakainin niyo sila. Okay?
So makikita mo doon yung pagiging mahabagin ni Kristo. At all throughout ng kanyang buhay, mapapansin natin na ito yung pinapakita ni Kristo na kanyang karakter, yung pagiging compassionate sa mga tao. Kapag nakakita siya ng nangangailangan, nakakita siya ng may sakit, naroroon talagang naglalaan siya ng oras para ipanalangin yung tao, para ipakita sa kanila na mahal sila ng Diyos, no? Yan yung pagiging compassion ni Kristo. So tayo, tingnan din natin, i-reflect natin yung sarili natin. Tayo po ba ay nagiging compassionate sa ating mga nakakasalumuhan tao, sa mga kapatid natin na nangangailangan, nagiging compassionate ba tayo sa kanila? Marami dyan na mga kapatiran natin nangangailangan ng pangangamusta. Nakakamusta po ba natin sila? Napapalo up ba natin yung ating mga kapatid? Kahit na nakikita natin nag-church, kahit sabihin natin linggo-linggo nandiyan sa church, maganda pa rin yung time to time, no? Meron tayong pangangamusta sa kanila kasi lalo na ngayon hindi na natin sila talaga nakaka-encounter face to face. Mas maganda yung kahit na nakakasama natin sila through online, may personal talk tayo sa kanila, may personal reach out tayo sa kanila na makamusta man lang sila sa kanilang buhay at kung kailangan nila ng panalangin. Okay? So, mahalaga po sa buhay natin bilang mga Kristiyano ang karakter na ito na kagaya ni Kristo, yung pagiging compassionate. At ito ay kaya nga compassionate lifestyle. Ito po ay lifestyle, hindi lang siya pang taunan, hindi lang siya pang one time, kundi dapat may sa buhay natin yung pagiging compassionate sa mga tao. Okay? Second point ng karakter ni Kristo o yung what is Christ-likeness ay makita po natin sa 1 Peter. Okay? 1 Peter chapter 2 verse 21 and 23. Ano naman sinasabi doon? Sa 1 Peter chapter 2 verse 21 and 23. Sabi po dito, for God called you to do good even if it means suffering. Just as Christ suffered for you, He is your example and you must follow in His steps. Verse 23, He did not retaliate when He was insulted, not threaten revenge when He suffered. He left His case in the hands of God, who always judges fairly. Number 2, ay yung makita natin sa buhay ng Kristo yung total obedience. Total obedience. Yun talagang sumunod siya all the way. Umaalala nga natin yung kanyang cry out dun sa Gethsemane. Diba? Yung nandun siya sa may Garden of Gethsemane na mayroong point na talagang gusto na niyang sumuko dun sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Pero nang ibabaw pa rin yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Na sabi nga niya, not my will but yours. Pero makikita natin na naroon yung total obedience ng Panginoong Hesus na hanggang doon sa krus ay kanyang ibinigay yung kanyang sakripisyo para sa atin. At yan din ay pinatutunayan ng Hebrew 12. Diba? Sabi nga doon sa Hebrew 12 verse 2, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfect our faith. Kasi ito yung nakita niya. Sabi dito, because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Okay? Now he is seated in the place of honors beside God's throne. Kaya napagtagumpayan ni Kristo yung hanggang doon sa krus, hanggang siya ay muling mabuhay. Because nakita niya yung joy of serving. Kaya nakakaya niya maging obedient totally
sa will ng Panginoon dahil nakita niya yung joy sa kanyang paglilingkod. So nawa tayo rin bilang mga believers ay naroroon na sabi nga doon sa verse natin kanina, even in suffering ay talagang naroroon yung ating dedication na sumunod sa ating Panginoon. 'Di ba? Sabi nga doon, for God called you to do good even if it means suffering. Nawa ay magkaroon din tayo ng karakter na kagaya nitong kay Kristo, yung total obedience sa kanyang kalooban. Na kahit masakit, kahit na against sa ating kagustuhan, ililay down mo yung mga bagay na yun because gusto mong sumunod sa Panginoon. Okay? So, yung total obedience, naririyan. Okay? So, what is Christ-likeness? Compassionate lifestyle and merong total obedience. And last, makita natin sa John 13. Ito ay familiar verse sa atin. Familiar story sa atin. John 13, verse 14 to 15. Sabi doon, And since I, your Lord and teacher, have washed your feet, you ought to wash each other's feet. I have given you an example to follow. Do as I have done to you. Anong karakter naman ni Kristo makita natin dito? Yung sa kanyang paglilinis ng paa ng kanyang mga disipulo, ito yung nagpapakita ng humble service ng Panginoon. Yung humble service ni Jesus. Na even yung kanyang mga followers ay nagpakumbaba siya. Alam naman na natin yung storya na ito. Hinubad niya yung kanyang damit, 'di ba, na yung sinusot niya lagi at pinalitan niya to ng damit na pang servant. Naglagay siya ng tuwalya sa kanyang balikat at kanyang isa-isang hinugasan yung paa ng kanyang mga disciples. Kasi before this event, nagtatalo-talo yung kanyang mga disciples kung sino ang pinaka-great sa kanila. Sino yung pinaka malapit sa mauupo sa kaliwat kanan ni Kristo pag siya ay naghari na. So, the best way para ipakita sa kanila kung ano ang pagiging great ay pinakita ni Kristo sa pamamagitan ng pagiging paano maging humble sa kanyang pagiging pagkatao. At ito nga yung pinakita ni Kristo sa kanila. Instead of looking or searching for striving for being great, ang pinaka-great sa langit ay yung pagiging humble, na pagiging mababa, pagiging meek. So, yung humble service ni Christ, pinakita niya sa kanyang mga disipulo at ang sabi niya, ito rin dapat ang inyong tularan. Okay? So, makikita natin dito yung pagiging humble ni Christ. Na bagamat ito na siya, malapit na siyang ipako sa krus, ang kanyang huling itinuro pa sa kanyang mga disipulo ay yung kung paano maging mapagpakumbaba. So after all na mag-gain ng kanyang mga disciples yung magpalayas ng demonyo, magpagaling na may sakit, and yet binalit ni Kristo sila sa basic, yung humble service to each one. Yung pagiging humble at mag-serve sa kanyang mga kapatid. So nawa ito rin ay makita sa atin, ito rin ay maipakita natin lalo na sa ating mga kapatiran at sa mga taong nasa paligid sa atin na tayo patuloy na maging humble, patuloy tayong isik natin yung kapakanan ng iba bago yung sa atin at patuloy nating ipakita sa iba na tayo ay mga disipulo ni Kristo. So tatlong Christ-likeness that our life should imitate, okay? Na maging goal natin bilang mga believers to have compassionate heart o compassionate lifestyle,
Second is total obedience to God. And third, yung humble service natin. Okay? So, nawa ito po ay maging, nawa itong tatlong ito, maiksi lang yung ating devotion ay ma-reflect natin yung ating sarili, ano natin yung ating mga buhay bilang mananampalataya, na tingnan natin, nasaan na ba tayo dun sa measuring cup? Talaga bang tayo ay nai-imitate ba talaga natin yung pagiging Christ-like? Or nangingibabaw pa sa atin yung ating mga kagustuhan, yung ating mga personal agendas, o malapit na tayo dun sa to be like Christ? Okay? O ito ba ay napapamuhay na natin sa ating personal life at nagiging testimony tayo sa ibang tao? So yun lamang po. At baka merong additional si Tatay Johnny bago Wala pa na, bigay si Dams. Wala na, Jeff. At baka humaba pa tayo. Okay po. So tayo po ay mag-close in prayer dito sa ating pinag-usapan. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa gabing ito at sa aming pinag-aralan, Panginoon, na maging goal ng aming buhay, Panginoon, is to be like you, to be like Christ, kung paano siya namuhay, Panginoon, dito sa lupa, at kung paano siya nakisalamuha sa mga tao, Panginoon. Lord, tunay nga po na kagaya ng sinabi ni Juan, Panginoon, na siya ay bumaba rito, Panginoon, puno ng habag at puno ng katotohanan, Panginoon. Nawa, O Diyos, na kami bilang iyong mga followers, Lord, ay tunay nga po na sumunod kami sa step na nilakaran ni Kristo, Panginoon, at patuloy mo kami, Panginoon, bigyan ng courage, Lord, to do kung ano yung kalooban mo, Panginoon, even if it means, Panginoon, suffering sa aming pamumuhay, Lord. Nawa, O Diyos, ang aming ultimate goal ay maging tunay na yung kasisiyahan, Panginoon, na kapag tayo ay nag-meet, Panginoon, sa iyong kaharian, masasabi mo sa amin, Panginoon, na well done, dahil pinamuhay namin, Panginoon, ang iyong nais dito sa lupa, O Lord. Lord, maraming salamat po at patuloy na pangunahan mo kami sa aming panalanginan, O Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.